Eto na mga kaibigan, meron na naman tayong panonoorin. Eto matagal ko na rin tong haka-haka. Matagal ko na rin tong nababalitaan pero wala ho tayong alam kung anong nangyari kay Atasha. Nung panahon po kasi na ipinagtatanggol ho natin yung Itbulaga, kasama po si Atasha, no? Anak ho yan ni Aga Mulak, tama ba, no? Then naging masaya yung Itbulaga kasama si Atasha sa nagtanggol or bumuhay ulit sa Itbulaga. Sabihin na natin gines hanggang sa tuluyan na pong nandiyan sa Itbulaga. Pero nagulat na lamang tayo bakit biglang nawala si Atasha. Wala rin ho tayong alam sa nangyari. Ito po ang untitled ng ating panonoorin. May kinalaman ba to sa Itbulaga tsaka sa politics? Tignan natin kung kakabit, no? Yung politics sa Itbulaga. Hindi naman siguro, ano? Pero grabe, ang taas ng views eh. No? Anak ni Aga Mulak may kwento din sa Itbulaga. Dahilan ng pag-alis niya sa Itbulaga na bulgar. Anong nangyari? Ang sigla-sigla ni Atasha Diyan siya na-develop Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Sa ngalan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. PH update na sa description niyan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po ng walang humpay tungkol sa ating... Hindi, nakakabit po talaga kasi yan. Sa Itbulaga, Tito Sen, Vic Soto, tsaka si... Hindi, nako, idol pa naman natin yung tatlong yan. Kaso yung isa, hindi na Sinong sa ano, no? Si Sir Escolbukol. Pero alamin ho natin kung ano ba talaga ang meron dito. PH update, nasa description yan. Banata na natin. Uusapan natin dito sa video na to. Una na dyan, itong si Winnie Monsod, kilala bilang isang malupit na ekonomista. At ito naman hong si Prof. Malutikia, kilala bilang isang malupit na political analyst. At dito rin ho sa video na to, naku, marami hong nagtatanong sa atin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit umalis yung anak ni Aga Mulak dyan sa Itbulaga. Oy. Kung ako tatanungin ninyo, hindi ko ho alam. Pero nag-search ho tayo sa Google at ang lumabas ho dito kesyo meron daw ho siyang kauna-unahang acting project na kung saan siya ang bida. Yung TV series na pinamagatang Bad Girl. Mamaya ho pag-usapan natin yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Marami ho kasing lumabas na alingas-ngas na kesyo di umano. Base ito kay Jay Guevara, yung huling videong riniakan natin sa kanya. Kuya Jay, ano kayang meron? Oy, saglit lang mga kapatid Gear up for Alasmal's. Bawal kasi to bawal. Yung mga narinig din, hearsay lang naman, hearsay. Kumbaga, chismis din. Siyempre, showbiz din naman ho natin maaalis yung chismis dyan, di ba? Yung iba ho dyan, yan ho ang ano nila, kumbaga, yan ho ang kanilang oxygen, chismis sa showbiz. Di ba? Yarin lamang itong si Tuta Soto, sa showbiz yan. Noong mga panahon na yon, di umano, isa daw ho sa mga naging dahilan. Matagal na ho yun. Di ba? Early 2000, siguro mga 2000, ano ba yun? 2003, mga gano'n, 2005. Kailan ba yung si Tony Gonzaga? Di umano base dun sa pagsasalita nitong si Jay Guevara, di umano isa sa mga dahilan, marami sigurong dahilan, di natin alam. Pero isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit daw umalis sa TVJ, yaang si Tony Gonzaga noong mga panahon na yon, dahil kay Tuta Soto. Ha? Siguro. OMG. Baka pinagalitan o kaya may ano ba? Hindi ko natin alam kung ano Pinagalingan kayo. Punta kayo sa YT channel ni Jay Guevara. Punta kayo doon. Sigurado marami kayong matututunan chismis doon pagdating sa Itbulaga.
Kasi ho yan TBJ Defender ho yan noong nagkaroon ng usapin sa ownership ng Itbulaga. Isa ho yan si Jay Guevara sa mga nagbablog noon. Kasama tayo niyan sa mga nakakaalam din. Kaya marami ho siyang insider knowledge kaugnay dyan sa ano na yan, kaugnay dyan sa mga alingas-ngas sa loob ng Itbulaga. No? Ngayon naman, marami yung usap-usapan sa mundo ng social media. Ano ba ho daw ang dahilan kung bakit umalis yung anak ni Aga Mulak dyan sa Itbulaga? Aba, OMG. Ito sa mga usap-usapan sa mga taga-alta, yung mga alta-alta, yung mga mayayaman, mga milyonaryo. Yung mga nasa circle ng mga mga alta ta syudad, di ba? Yung mga mayayaman ho talaga. Di umano! Naku, yan na nga ba di? Di umano. Di umano! Ano? Si Atasha to ha? Di umano! Okay si Tony, ano ba? Di umano, ayaw na niya. Ayaw na niya, hindi. Ito. Atasha Mulak left Itbulaga because of her first lead acting project. The TV series Bad Girl. Yun ho ang lumabas Nasaan na yun? sa Google. Pero nasa na yun? Yung palabas na yun, parang hindi naman namin nakita, ano? Di ba? Ang ano na yan, yung bata na yan, nag-uumpisa pa lang ho ang karera niya sa TV hosting, sa acting career niya, nag-uumpisa pa lang. Kaya yung napaka-lame ho nung excuse na kesyo dahil daw doon sa kanyang first lead acting project, parang hindi naman ganun. Kasi kahit naman nasa Itbulaga ka, pwede ka naman mag-focus din na, hindi naman focus, pwede ka naman din gumawa ng pelikula. Diba ganun naman yung iba, kahit sila'y host sa Itbulaga, sila'y nagtatrabaho sa Itbulaga, pwede naman silang gumawa ng movie sa labas. Pero bakit kailangan mawala ng ganong katagal hanggang tuluyan nang nawala talaga? Ay. naman ho ata kapani-paniwala yun. Kasi pagka ikaw, bata ka, batang artista, batang talent, napakanami mong enerhiya. Yan sila Kim Chiu, meron silang It's Showtime, meron silang teleserye. Ang dami mo nilang racket, ika nga. Tapos sa Itbulaga ka pa aalis. Di ba? Kaya yung mga kababayan natin dito, naiintriga. Kasi imposible. Kung sa isang movie lang, tas magiging bida ka, parang hindi mo itataya yung pagiging TBJ mo o yung pagiging Itbulaga host mo. Kasi yung Itbulaga host mo, ano yan panghabang buhay mo na yan Hanggat nandiyan dyan ang Itbulaga, nandiyan dyan ka pa rin. Sila si Manalo, etc. Kasama tayo sa nagtanggol niyan Nung panahon po ng dinidepensahan natin yung Itbulaga na kinakamkam ng iba. Pero nagtagumpay ho tayo dyan. Pero ibang usapan na kasi pagdating sa politics. Ngayon, nagulat ako nga na wala si Atasha. Kung ito man ang magiging dahilan o naging dahilan, parang napakababaw naman na ikaw, Atasha, ipagpapalit mo yung Itbulaga nang dahil lang dun sa, nang dahil lang dun sa isang pelikula. O pansamantala, pero hanggang ngayon hindi pa rin ba tapos yung pelikula mo yun? Yun lamang po Ano ba daw dahilan talaga kung bakit umalis ang si Atasha Mulak? Oo, ano bang meron? Yung nabanggit ho natin na yun, kung inyong isi-search sa Google, Atasha Mulak left Itbulaga reason. Yun lang, bali-baliktad, bahala na ho kayo. Ganun ho talaga tayong mag-English Kahit man ako ang sinagot sa atin, dahil daw doon sa kanyang first lead acting project. Pero hindi ho tayo gaanong sold. Parang doon sa paliwanag na yun, ni Google sa atin. Di ba? Kaya ka nga excited pumasok sa Itbulaga kasi nakita mo yung Itbulaga na yan. Pagka ikaw pumasok dyan, higa nga yung pintuan ng oportunidad bubukas sa'yo. Oo. Hindi ka pa nag-5 taon, hindi ka pa nagtagal. Di ba? Hindi ka pa nagtagal dyan sa dyan sa noontime show na yan. Bakit ka umalis? Sabagay, maganda kasi itong si Atasha Mulak Diba? Siguro sabi nung nanay niya, mag-acting ka na lang, anak. Anak, mag-acting ka na lang. Ka muna, distansya ka muna dyan sa Itbulaga. Okay yung ginamit na term, distansya Kayo mga kapatid, ano bang pinaka-reason? Comment po kayo dyan mga kapatid. Ano pa talaga ang dahilan bakit nawala ho si Atasha? Kahit ako naguguluhan din. Alam nyo Nako, ako hindi ko alam. Hindi ko alam ang dahilan at hindi ko babanggatin dito dahilan. Siguro dyan sa comment section mababasa nyo, pero dito sa PH Update babasahin ko lang kung yung sinabing dahilan nito si Atasha Mulak. Malamang sa malamang, yung binasa natin na yun ang kanyang binigay na dahilan. At kung meron kayong ibang alam na dahilan, i-comment nyo sa baba.
Yarin lamang mga chismoso kayo at mga chismosa. Mga langya kayo. Hindi kasi maraming katanungan ba maging nga tayo nung na kasi alam natin yung bata na yan talagang pumasok siya sa Ibulaga. Maya-maya merong nagtanong sa comment section, yung anak ni Aga nasan na? Oo nga, no? Hindi ko alam ba't niyo tinatanong sa akin. Hindi ko naman kaano-ano yan. Sinerch natin ngayon sa Google. Kasi meron daw siyang first lead. Ito ulit. Kaya siya umali. Anyway. About dun sa ads nga pala kanina, no? So, bawi na lang ko mamaya ipe-play ko ng diretso kahit may ads yun tuloy-tuloy. Mabagal kasi internet natin, eh. Ang ginagawa ko kasi minsan, dina-download ko yung video, then tsaka ko piniplay sa inyo. Ngayon kasi on the spot, eh. No? Mamaya bawi na lang tayo kay PH Update. Okay, tuloy. Yan. Anyway, tayo magagawa dyan. Yun ang dahilan niya, eh. Pero tanungin natin yung nanay niya. Dito na ako mga kababayan, punta na ako tayo dito kay chismis lang. Talagang ganun. O minsan sumushowbiz tayo kailangan. Ay, huwag natin tanggalin dito si Atasha. Huwag natin tanggalin dito si Atasha Mulak. Ay, tapos, lang ho niya. Sa mga bakit merong blurred? Syempre, pantay ng mga Hapon, eh. Pantay yung mga dyan, yung mga alam nila, di ba? Pantay ng mga Japanese, eh. Mga anime. Hindi kasi pagka, kunyari, maglalaban na yan, pagka may dugo, sigurado, blurred yan. Diba? Kunyari, yung mga maglalaban-laban na, kasi hindi pwede censored yung mga suntukan, mga ganun. Hindi ba yun yung pag medyo naiinitan na? Tapos biglang magbe-blur. Diba? Kaya yan, fan tayo kaya meron ganun. Parang alam ko yun. PH. Papahamak ka dyan, PH. Yan lagay ko lang dyan. Di ko nasasama yung dalawa, eh. Wala namang kinalaman yun dyan, eh. Ngayon, si Tuta Soto, ang politiko yan, eh, kaya nandyan yan. Si Atasha naman, yan ang paksa natin, di ba? Pagtatanong kung bakit siya umalis. Ngayon, anong dahilan, hindi natin alam. Dito ko tayo mga kababayan Hindi pala niya alam, pero ako naniniwala ko alam niya. Kasi parang napanood ko din yung kay Jay Guevara, pero puro di umano lang, eh. Parang hindi rin sigurado, eh. Pwedeng inayos na nila kasi nga may problema siguro sa pelikula. Yan, parang ganun siguro. Kanino ba tayo? Dito ba tayo sa malupitang economist o dito ho tayo sa malupitang political analyst? Pili lang ho kayo sa dalawa na yan. Si Winnie Monson ba yun? Si Maring Winnie o itong si Prof. Malu? Malakas yan. Unahin na ho siguro natin itong si Prof. Malu Tigiya kasi ayun. Pandiinan ho ito, eh. Mamaya na ho itong si Maring Winnie, ha? Itong si Maring Winnie. Lagay lang kita dyan, Maring Winnie, ha? Mamaya kita isasalang. Yan. Ito, Prof. Malu tayo. Game! Alala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, no? Nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top, ang Cebu area. Abay, grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, dapat imbestigahan yung Davao City. Laging ganun, no? Tuloy-tuloy na natin, ha? Alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayo nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake, tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion.
Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos. Malaki yun. Diyan sa Sa mga may alam kung bakit umalis tong si Atasha Mulak sa Itbulaga, ha, i-comment nyo sa baba ako, hindi ko huwat. May aftershock pa rin doon kay Atasha, no? Ayan. Alamin natin yan kung ano talaga yan. Ha? Hindi ko talaga alam ang dahilan, kaya kung kayo ho, alam nyo, pakiusap, ilatag nyo ho sa baba ang kanyang dahilan, no? hindi ho talaga natin alam ang dahilan. Pero tayo na Ano ba talaga kasing dahilan, no? nalulungkot kakaumpisa pa lang niya sa pagiging Dabber Cats, umalis na kagad. Sayang, ano yun? sayang. Diba yung iba dyan, tumatagal ng dekada dyan sa Itbulaga, maya-maya. Tsaka gusto siya ng mga tao. Teka, ba't ba bumalik tayo dun sa issue na yun? Nandun na tayo sa flood control eh. Ano bang mayroon PH update? Bakit parang may alam kayo dun na wala talaga kayong alam? Ako man, nakita ko lang kasi kay Kuya Jay, puro di umano. Yung mga di umano na yun, patungkol nga sa pelikula na yun lang ang napanood natin doon. Pero yung pinakatunay na dahilan, wala naman lumalabas sa telebisyon o kahit saan, no? Wala tayong nakikita kung ano ba talaga yung pinakatunay na dahilan. So, ang nakita nating pinakatunay na dahilan, yung kailangan niya nga munang magpelikula, yun ang pinaka. Di ba? O, tuloy tayo, no? Kaya mabalitaan natin, wala na siya dyan. Yung tangkad pa naman ng bata na yan, di ba? Tapos may itsura. Naku po, yari. Yari. again, Bakit yari? Sayang. Kasi nga, dapat hindi siya nagpelikula. Dapat sa Dabber Cats na lang siya. Para magtuloy-tuloy yung karir. Nakayata siya yun kung saan niya talaga gusto. Ano? flood control, parang hindi yata naman Tapos balik tayo sa flood control. nagawa ng maayos, no? So, ako ang parati ko nang sinabi nung ang focus nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo dito tayo tumingin eh. Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagpa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. Oo. So, imagine mo ito nangyari sa Cebu. Nakakapanlo mo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo, kalam sa sikmura, gutom. Di ba nga, yung mga mayayaman, kita nyo yung mga kotse nila, halos lubog na, bubong na lang ng kotse. Tapos yung mga bahay nila, halos natabunan na rin, no? Sa mga agos-agos, puro putik na, lupa na, pagbalik nila, wala na. Talagang hindi na matitirahan, pati yung mga kotse. Hindi na rin siguro talaga mahuhukay yun dahil sobra-sobra po yung nangyaring pagtabon doon, no? Rumaragasa talaga yung mga putik yun, no? Sama-sama mga buhangin, putik. Paano pa sila pinaghirapan mo tapos biglang gano'n ang mangyayari? Ay, sakit, mga kapatid. Pero paano na lang yung mga taong kubo lang yung bahay, pinaghirapan nila yun, tapos yun na yung pinakakayamanan nila. Tapos mawawala pa. Yun po ang masakit dahil ang hirap makabangon, lalo na kapag wala ka namang ipon, wala kang pera. Yan po ang nangyayari sa ibang mga kababayan natin. Kawawa naman po sila. At ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Totoo Isa yan, ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity. For the simple reason na ang gobyerno na andyan, nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ayan, speaking of para maayos yung pamumuhay ng mga Pilipino, may nakita ako kanina, yung SSS magpapautang daw hanggang 20,000 pesos para sa mga nasalanta ng bagyo. Palakpakan. SSS magpapautang sa mga nasalanta ng bagyo. Nakita lang ho natin, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero correct me if I'm wrong, kung nakita nyo rin yan, comment po kayo dyan. Kasi kung totoo man yon,
Parang, ano yun, nagbabayad ka sa SSS tapos ipapautang din sa'yo. Tapos sa oras ng kalamidad, imbis na ibigay na lang sana, ang kailangan pang gawin uutang, babayaran mo, sarili mong hulog. Ang pangit talaga ng gobyerno ngayon, ano. Hindi naman sa bitter ako, pero binabayaran mo SSS mo. Tapos uutangin mo, maglo-loan ka, di mo may ganun na. Tapos ngayon nasalanta na nga ng bagyo. Papakinabangan pa. Pwede na rin siguro kaysa wala. Pero parang ang labo naman nun. Bigay nyo na lang po sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ilo-loan pa, problema pa yun. Ewan ko ba bakit ganito ang Pilipinas nating mahal. Kayo, comment kayo, Duterte pa rin, di ba? Wala tayong magagawa Ganito na ho ang Pilipinas. Mukhang hindi na mababago to. Maghintay na lang tayo kung may magbabago o sadyang dadayain na naman sa susunod na eleksyon. Kung magdadaya man, wala na. Lulubog tayo ng lulubog kapag hawak tayo ng sindikato. Yan lang ang nakikita natin yan. Siguro hanggang dito na lamang. At maraming salamat po pag nakaabot kayo hanggang dito. Palike naman mga kapatid at magsabi kayo ng Duterte pa rin. Alright, maraming salamat po.